Pisces, hello! End of October reading mo. Sorry naman sa delay, habol ko na lang. Pasok pa naman tayo ng October. So, umpisahan na natin. Tingnan lang natin ano tong mga energies, messages for you. Okay, balasahin ko lang muna. Kuha tayo dito tatlo. Balasahin natin. By the way, umuulan. Baka sakaling lumakas at maririnig ninyo yung ingay sa background. Kuha tayong tatlo. 1, 2, 3. Kuha rin tayo dito. Basahin ko lang muna. Ayan. 1, 2, 3. Okay, ano to? Unang-una, trust. Patience. And dreaming. Siyempre, mga Pisces, diba ano kayo, dreamers? Oo. Sabi nila, ang mga Pisces daw ay dreamy na person. So ano pa? Dito tayo sa mga surrender cards, no? Ito mga surrender cards na to, ito yung mga dapat mong i-check sa sarili mo. Ayusin, ituwid, di ba? Or tanggalin, baguhin. So you have surrender to spirit. Meron kang surrender to play. Actually, itong mga surrender to, yung iba kasi dito, surrender block. Pero ito, surrender to, is ibig sabihin niya is to embrace. So, either to embrace or to release. Surrender to play, tas ano pa? Ito, surrender your desire to control people. So, ito, release to. Pero itong dalawang to ay embrace. Okay? Wow, dreaming. So, dito muna tayo sa dreaming, Pisces. Diba sabi nga nila, libre mangarap, sky's the limit. So, feeling ko lang, meron kang ewan ko kung meron ka bang mga bagong goals ngayon, Pisces? Or nagde-daydream ka ba? Ano ba tong mga ini-imagine mo? Dine-daydream mo? Related ba yan sa person? Related ba yan sa career mo? Basta ito parang lang to parang okay, siguro iniisip mo. Wala namang masama mag-imagine mangarap. Wala namang bayad. Basta parang nandoon ka sa dreamy state parang lahat ng possibilities na iisip mo. Siguro yun. Or maybe you're daydreaming about someone kung talagang meron. Baka meron kang bagong apple of the eye. O pwede rin namang hindi tao yan. Halimbawa, dine-daydream mo, may bagong release na iPhone 17 Pro Max. Charot. Or pwedeng ibang bagay kahit hindi material. Basta nakikita ko dito is para kang para kang lutang, inspired, and nag-i-imagine, daydreaming. Yun yung energy nito. Pisces, magtiwala ka lang daw at ikaw ay habaan mo lang yung patience mo. Sabi nga nila, diba, kung walang tiyaga, walang nilaga. So, kailangan mo na sandamakmak na patience dito, Pisces, para dito sa iyong goal, para sa iyong dream. Magtiwala ka lang dun sa proseso, magtiwala ka lang sa divine timing. Mag-unfold itong mga dreams mo na to one by one sa tamang panahon. Okay, hindi mo kailangan ma-stress, ma-pressure sa ngayon. Gawin mo lang yung lahat ng kailangan mong gawin. Gawin mo yung lahat ng kaya mo. O halimbawa man na ginagawa mo na lahat yung kaya mo tapos parang
feeling mo parang hindi mo pa rin na-achieve or parang hindi pa rin enough or parang feeling mo ang bagal ng progress, huwag kang mafu-frustrate. Huwag kang magi-give up. Yun yung nakikita ko dito. I think kailangan mo talaga i-commit yung sarili mo dito. Kailangan mo, sabi ko nga, kailangan mo ng sandamakmak na patience para dito sa goal mo, sa dream mo na ito. 'Di ba? Sabi nila lahat ng bagay na mahirap ay maganda. Kasi 'di ba? Kasi ano 'yun eh. Kumbaga yung mga the best na mga bagay, yun yung mga bagay na pinaghihirapan natin. Usually yun yung mga bagay na hindi madaling gawin, hindi madaling makuha. Kumbaga premium, charot. Kung ano man 'yan. Kumbaga this is worth the wait. Kung ako tatanungin, okay, siguro meron ditong situation na, ewan ko, susubukin yung katatagan mo. Faith and katatagan mo. Sa relationship man yan or hindi. Okay? Surrender your desire to control people, Pisces. Igalang mo, respeto mo tong tao na to. Sino ba to? Mga pinag-uusapan dito. Alam mo, hindi mo talaga pwedeng i-force. Minsan di talaga natin pwedeng i-force yung mga bagay-bagay. Kagaya ng pagmamahal, hindi mo pwedeng i-force yan sa tao. Respect, ganun din. Respect is earned. Gaya ng love, ganun din. Hindi mo rin siya pwedeng i-force. Basta kung ano naman itong tinutukoy na to, huwag mo ipilit. Kung ukol, bubukol. Kung para sa'yo yan, para sa'yo talaga yan. Hindi mo kailangan pangunahan, hindi mo kailangan saklawan, control yung situation. Situation man ito or tao. Kasi sinasabi dito kung connection to, nasasabotage mo yung connection dahil sa pagiging over-controlling mo. Or even the situation, kahit hindi tao yung pinag-usapan dito. 'Di ba? O masyado kang fixated dun sa outcome, masyado mong kinokontrol, iniiwasan mo yung mga ganito. Kasi kung talagang mangyayari, kahit na anong iwas natin, di ba? Pero syempre, prevention, alam ko na yun, wala namang masama. Or pilit ka ng pilit, di mo na lang hayaan na mag-unfold ng natural, kung ano man yan. Di ba sabi ko nga kung uukol bubukol, kung talagang para sa iyo, para sa iyo. Relationship man ito or hindi, okay? O, surrender to spirit. O, sabi dito, once daw na nagawa mo na lahat yung everything na kaya mong gawin sa situation, di ba? May binabanggit ako kanina dun eh. Rewind mo na lang. As long as ginawa mo na yung best mo, lahat ng dapat mong gawin. Diba sabi ko nga, maging patient ka. Darating yan sa tamang time. At kung halimbawa man na hindi mo pa nakikita yung result na gusto mo, wag mong pairalin yung ego mo, wag mong pairalin yung pagiging controlling mo, yung pagiging frustrated. Huwag kang mafu-frustrate. Okay? So, yun yung sinasabi dito. Sabi kasi once you've done everything you can to achieve a goal, isurrender mo na lang sa divine ito, sa itaas. Okay? Hayaan mo na yung divine ang let the spirit work its magic, yung sinasabi dito. May mga bagay talaga na hindi na natin saklaw as humans. Etong surrender to play is taking a break. Yun lang yun. Kailangan mo lang mag-unwind. Paminsan-minsan, pagbigyan mo rin yung sarili mo, pahinga ka rin, pahinga ang isip, ipahinga ang puso, ipahinga ang katawan. Oh. Kung masyado kang puro trabaho, di ba? Dapat kung may oras para sa trabaho, may oras ka rin dapat sa break, sa pahinga, sa fun, relaxation, or self-care. Okay? Para ma-rejuvenate ka, ma-replenish ka naman. Okay? Ma-recharge ka. Yun yung purpose nun. So,
Kuha na tayo ng mga tarot cards. Kuha tayong 6, babalasahin ko muna. Para sa mga general energies mo, etong general energies mo, pwedeng may kinalaman sa career mo, sa financial mo, or sa love life mo, kung ano yung tumutugma sa inyo. Kuha tayo 6. 1, 2, 3, oops, 4, 5, 6. Sa bottom ng deck mo, meron kang King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Meron ka ring Knight of Cups, pwedeng Cancer, Scorpio, Pisces. Meron ka Earth sign, Water sign, kapareho mo. Fire, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Hierophant, the Tower. So, umulan Pisces ha. Baka nakakarinig ka ng mga ingay-ingay patak sa bubong. I think Pisces, may mga bagay dito na maiiwasan mo yung maiiwasan mo yung disaster. Kung only kung magiging open-minded ka. Ewan ko, yun yung papasok sa isip ko. Kung magiging bukas ang kalooban mo, magiging open-minded ka, maaari mong ma-avert, maiwasan yung danger or yung catastrophe, yung disaster dito. Okay? So, feeling ko lang maaari mong maiwasan yung total destruction. Only kung magiging willing ka, magiging humble ka to accept and maging open-minded ka sa kung ano yung mga dapat ayusin, baguhin sa sarili mo or dun sa connection. Ewan ko kung tungkol saan to kasi general energies ito. May energy ng matigas ulo rito. Could be someone sarado yung ewan ko very, very opinionated tong person na to. It could be na mataas ang ego niya, may pagka-conceited siya, yun yung nafe-feel ko. May sariling meron siyang sariling, ano bang tawag dito? May mga sarili siyang prinsipyo. Hindi mo siya pwedeng saklawan. You could be dealing with the person who is arrogant, may pagka-rebellious, may pagka-experimental, may pagka-unconventional or extreme siya parang masyadong moderno. Hindi siya hindi siya conservative. You could be dealing with kung romantic man ito hindi, you could be dealing with the person na maaaring extreme yung mga paniniwala ninyo, hindi kayo tugma. Magkaiba yung culture, magkaiba yung religion, magkaiba paniniwala, values, etc. Kaiba yung opinion nyo sa mga bagay Okay. Basta meron ako nasi-sense dito na matigas ulo niya, sarado na siya, hindi mo siya mako-convince or mababago basta-basta. Meron din ako nasa-sense dito na person na hindi siya naniniwala sa marriage. Ganon siya ka-liberated, ganon siya ka-modern. To the point na hindi na siya naniniwala sa sagradong kasal. Okay, kung sino man yan. Okay, ano to? May dalawa kang knights dito. And Ace of Cups. Could be a new love. Paparating sa'yo, no commitment, ano connection. Romantic. Romantic. Isang fire, isang water.
Pareho mo sigurong type or pareho kayong, ewan ko, pwedeng soulmate mo to eh. Compatible kayo actually. Itong dalawa na to. So baka dalawa yung magpo-pursue sa'yo. O babae ka man, ano man ang gender mo. Pwedeng dalawa yung kakonect mo or dalawa yung paparating sa'yo. Dalawa yung magme-make ng move eh. Kasi ang knights ay related sa pagme-make ng move. Okay, dalawa tong person na mag-a-approach sa'yo or darating sa'yo. Okay. So, nakikita ko with the Ace of Cups. You could receive a blessing or kung ano man to, anything special malapit sa puso mo. Baka meron ka ring sisimulan. Kung hindi man marireceive, meron ka talagang sisimulan na talagang malapit sa puso mo yung bagay na yan or yung project na yan. Okay? So, nakikita ko may feelings, may passion, yes. King of Cups and Knight of Wands. Pareho silang charming, attractive. Yung isa may pagka-direct to the point, may pagka-passionate. Actually, passionate din naman to, kaya lang medyo may pagka-sentimental, romantic yung approach ng isa. Kumbaga, yung isa, mas wild, mas spontaneous, exciting, tas yung isa naman may sweet na sweet siya, romantic, alam mo, pwede may pagka-old-fashioned yung approach niya. Okay? So, nakikita ko, Five of Pentacles, it could be an indication ng kung sino man tong person na hindi nagparamdam sa'yo, nag-ghost sa'yo, baka magparamdam na uli or may pagbabalik. Pagdating sa financial, makakabawi ka na uli. Kung medyo mahirap sa pera lately, sa negosyo, matumal, nakikita ko ito period ng recovery. Or kung meron man ng hiram sa'yo, baka may isoli na hiniram. Or kung meron ka mang ipon na nagastos, pwedeng ma-recover mo na yon, maibalik mo na uli yung savings na yon, ma-recover mo yung financial loss na yon. Okay? May mga matters dito, importante, kailangan pag-isipan mo muna. Important decision to make with the King of Swords. Kuha tayo nito para sa iba pang paparating sa'yo. Oops! Muntik na mahulog. Kuha tayong tatlo. 1, 2, 3. Nako, frying pan. Gigisayin ka sa sarili mo mantika, Pisces. Ako nafe-feel ko dito, ikaw pa yung magagaslight, ikaw na nga yung ginamit, ikaw na nga yung pinrovoke, tapos yung blame sa'yo. Basta parang scapegoat energy to eh. Sabi ko nga, gigisayin ka sa sarili mong mantika. They will use something against you. Kung ano man yung makukuha nila sa'yo. Yun mismo yung pinaka-weapon nila sa'yo. Gagamitin nila against you. Kung ano man yan, ebidensya, salita, whatever. Malalagay ka sa alanganin, malalagay ka sa hot seat. Pwedeng ikaw yung ituro, mapagtripan, mapagkaisahan. Okay? Kamay is assistance. Okay? Pwedeng may mag-reach out. Pwede kang makareceive ng assistance. Or pwedeng ikaw yung person na makakatulong dito sa taong nangangailangan. Okay? Oops, may magandang pagbabago with the Caterpillar, so expect mo na yung mga improvements. Closing message for you, Pisces. Dark Night of the Soul. Ito ay spiritual awakening, Pisces. Meron kang pagdadaanan at this is more on spiritual. Okay? Kung ano man ito.
Kailangan mo pagdaanan itong dark night of the soul na to para ikaw ay mag-evolve, ikaw ay mag-level up spiritually, ma-purify. Basta there is something here na parang feeling ko mapipurify ka eh. Para kang phoenix na marireborn dito sa dark night of the soul mo. Pero una, kailangan mo munang pagdaanan tong napakahirap na stage na to. It could be na dumadaan ka sa dark times. Pero lagi namang may light at the end of the tunnel. Okay? So, yun lang yun. Pisces, take care. God bless.